Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong kumakalat na post sa social media na pwede po nating i-connect sa ating teorya dito sa Bisdak Pilipinas na obvious naman talaga na hindi nila pakay si Pastor Apollo Sikibuloy kundi ang mga Duterte. At itong SMNI, KOJC, Pastor, ay isang collateral damage lamang ito. Ito ay bunga ng isang obsession, inggit sa mga Duterte. Alam na natin kung sino. Itong Marcos admin. Naalala ba ninyo mga kabisdak kung kailan nagsimula itong nangyayaring kaguluhan, panggigipit, kaharasan sa KOJC at sino ang dahilan nito? Ako wala na po akong ibang naisip, kundi yung pagiging fiscalizer ni Pangulong Duterte. Nung paglabas po ni Tatay Digong sa gikan sa masa para sa masa kasama si Pastor Kibuloy, na nagmistulang oposisyon po ang dating ng dalawa, na binabatikos po nila ang mga ginawa ng Marcos admin, mga departamento ng gobyernong ito, nakapuna-puna naman talaga. Yung the most rotten institution, nagsimula sa gikan sa masa. Open the book of account, nagsimula sa gikan sa masa. Pag-risback ni Tatay Digong para kay Vice President Inday Sara Duterte, nagsimula sa gikan sa masa. Parang ginawa na hong regular sesyon ni Tatay Digong ang gikan sa masa para sa masa diyan sa SMNI para bumatikos lamang sa gobyernong Marcos, na talagang nasaktan itong gobyernong Marcos. Dahil sa SMNI lang umiiri ang lahat ng mga sinasabi ni Tatay Digong kasama si Pastor Kibuloy. Siyempre, ang inuna nila, pinatahimik nila SMNI. Lahat ng mga FB accounts ng SMNI nadidelete. Facebook, TikTok, lahat ng social media nabubura. Pero hindi natapos doon kasi gumawa ng paraan ang SMNI para makairi ho sila sa awa ng Panginoon. Until now, nasa social media pa rin. Ang masaklap lang, dahil hanggang ngayon, bawal pa silang lumabas sa telebisyon. Dahil sinuspindi pa ng NTC. Ang tagal na nun, di ba? At nakulong pa nga itong si Doc Badoy, si Ka-Eric, dahil lamang sa pagtatanong kay Romualdez doon sa traveling expenses na 1.8 billion to 2 billion na pinatawag nga ng mga kongresista at na-contempt sila Doc Badoy at Ka-Eric. So yun na pala ang simula ng kalbaryo ni Pastor Kibuloy, KOJC at ng mga Duterte. Nung pumutok yung confidential funds labang kay Vice President Inday Sara, iyon ang parang sign na talagang i-demolish ang pamilyang Duterte. Nakipagkampi ang Marcos admin sa mga dilawan at sa Makabayan Black, kay Castro, Gabriela Party List, lumalabas na suportado nila ang makakaliwa itong gobyernong Marcos. At nung nagsabi si Tatay Digong na meron tayong presidenteng ngagba noon, ngagba pa rin ngayon, doon nasaktan talaga sila. Lalo na itong si Kukak. At naglabas siya ng galit, nagpa-interview kay Katunying at sinabi na hindi daw niya mapapatawad si Vice President Inday Sara. At naalala din natin, sinabi rin ho niya na sa Marcos admin, bawal na daw yung pagkikriticize. Kasi nga pala, pag magkikriticize ka, kakasuhan ka, ipapakulong ka. Yun ang nangyayari kay Eric, Doc Badoy, tapos si
Attorney Harry Roque naman, kasi matindi talaga yung banat, pinapakulong na rin nila dahil kagahapon na contempt na naman. At si Pastor Kibuloy, yung ginawa sa KOGC ng mga kapulisan, talagang hindi makatwiran. At hito na nga, sumuko na si Pastor Kibuloy dahil nga sa pangaras ng Marcos admin. At magulat ka. Bakit kinukunik pa rin ang mga Duterte sa hindi pagsuko pa noon ni Pastor Apollo C. Kibuloy at gusto nilang imbestigahan? Ito na yun. Merong post na kumakalat ngayon sa social media. Ito ay galing sa Daily Inquirer. Na merong mga kongresista na gustong paimbestigahan ang pamilyang Duterte. Si Tatay Digong at si Vice President Inday Sara Duterte. Narito ho yung naturang post, mga kabisdak. Ayan. Ang sabi dyan, House probe into Duterte's role in hiding Kibuloy's SOT. Two lawmakers have called for an investigation into former President Rodrigo Roa Duterte and Vice President Sara Duterte's roles in hiding, kalagay pa nga, fugitive televangelist Apollo Kibuloy in the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. In a statement on Monday, Manila 3rd District Representative Joel Chua said, former President Duterte cannot distance himself from Kibuloy's decision to elude arrest because last March, Duterte was appointed as the new administrator of Kingdom of Jesus Christ properties, including its compound in Barangay Buhangin. Ayon po dyan sa Daily Inquirer. Alam mo itong si Chua, no, suyado talaga sa pamilyang Duterte. Yadba na rin ho ito siguro, mga kabisda. Bakit pa imbestigahan nila si Tatay Digong at si Vice President Inday Sara? Ididiin nila na ang pamilyang Duterte ang nagtago kay Pastor Kibuloy. Linawin natin si Pastor Kibuloy hindi po nagtatago sa KOGC compound. Galing po yan sa North Cotabato at nakipag-negotiate sa mga militar sa ISAF na nabigyan ng access road na pagsuko niya, pagdesisyon na nila, dumaan sa KOGC hangar at dumiretso po sa Old Airport at sumakay ng C-130. Yan ang malinaw dyan. Ngayon, bakit kinaladkad nila ang dalawang Duterte? Kung si Pastor Kibuloy lang talaga ang pakay nila, dapat si Pastor Kibuloy lang. Bakit kailangan pa talaga ang mga Duterte? Sumuko na si Pastor ng voluntaryo. Bakit pilit pa talaga nilang kaladkarin ang pamilyang Duterte? Isa lang ang ibig sabihin niyan, mga kabisdak. Hindi si Pastor Apollo C. Kibuloy ang pakay ng gobyernong ito, kundi ang pamilyang Duterte. Lumalabas, collateral damage lamang si Pastor Kibuloy, SMNI at KOGC. Dahil mga solid supporters po ang mga yan ng pamilyang Duterte. May resources. Kaya nilang magpanalo ng isa pang presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya iyan ang kinakatakutan nila. Ano sa tingin ninyo? Tama ba ating teorya dito sa Bisdak Pilipinas? Bahala na po ang taumbayang maghusga sa bidyong ito.